Si Namida ay natutong maglaro ng Extreme Shinobi Picture Scrolls kasama si Inojin. Tinanong ni Tsubaki si Boruto tungkol sa braso niya. Nagkumustahan ng Team 7, 10, at 15. Dumaan si Denki na parang lutang, di niya narinig na tinatawag siya. Sa opisina ng Hokage, nag-report sina Konohamaru at Mag-Ino sa mga nakakataas kasama ang 5th at 6th Hokage. Ipinaliwanag nila na nakalaban nila sina Victor at Deepa na gustong gumawa ng bagong God Tree at kainin ang chakra fruit nito. Si Sai ay nag-imbestiga sa lugar ni Victor at nakita niya ang mga simbolong pareho sa nakuha nila mula kay Shoujoji. Nalaman nila na sina Victor at Deepa ay miyembro ng Kara. Natuklasan din na alam nila ang tungkol kay Naruto at Momoshiki kahit secret info iyon. Nagpadala ng mensahe si Naruto sa ibang cage para mag-warning. Hindi na ipaliwanag ng mga empleyado ni Victor ang personal research nito pero paulit-ulit lumalabas ang salitang vessel. Nagulat sila nang malaman nilang yung doktor na gumawa ng fabrications ay kasama rin sa project ni Victor. Sabi ni Kuretsuchi, di nila nahanap ang katawan nito noon. Kaya naisip niya kung kasama ba ang lolo niya. Sabi ni Hanabi, mas malamang na ginamit lang sila para sa eksperimento. Nag-aalala ang Konoha leaders kasi sobrang laki ng organisasyon pero hindi nila alam na meron pala. Naalala ni Konohamaru ang mga tauhan ni Victor na tinawag ang sarili nilang Outers. Naalala naman ni Sai ang mission nila ni Sasuke sa Engekir at naisip nila na nakatago ang Kara gamit ang mga taong kalat sa iba't ibang bansa. Naisip nila na posibleng may spy sa village. Pinag-usapan nila kung paano babalansihin ang safety ng mga tao at ang kalayaan nilang kumilos. Tinulungan ng Team 7 si Denki dalhin ang malaking lobo papunta sa Hokage Rock. Nakita nila sina Metal Lee at Iwebe at tumulong silang mag-set up. Isang araw nag-isip si Naruto kung dapat bang harangan ang mga gate ng village. Nalaman niya na ngayon, hindi na ganoon kahigpit ang identity checks dahil sobrang daming taong pumapasok at lumalabas. Suportado ni Kotaro ang paghigpit kasi naalala niya ang Byakuya Gang at Muhina Bandits. Umakyat sa lobo sina Iwebe at Metal Lee kaya napansin sila ni Naruto. Ipinaliwanag ni Denki na experiment ito para palawakin ang wireless range. Nawala ang instructions si Denki kay Metal pero nagpatuloy si Iwebe kahit bahala na style. Nakausap ni Denki ang kaibigan niya sa kabilang village malapit sa border. Nagdiwang ang mga kaibigan niya kahit bumababa na ang lobo at di na makalipad ng matagal. Kinabukasan, nagdesisyon si Naruto na huwag harangan ang gates. Ang gagawin niya ay ayusin at lakasan ang sensing system ng village. Nag-report si Victor kay Jigen, sinisisi si Deepa sa nangyari, at sinabi niyang walang sekreto ang nabunyag dahil nakuha niya ang katawan nito. Tinawag ni Jigen na kalokohan ang God Tree Plan. Nagdesisyon si Victor na angkinin ang vessel ni Jigen. Ang Konoha Barrier Team ay nagtest ng bago nilang sensing system at na-detect nila si Sai kahit naka-disguise. Maraming batang shinobi ang napahanga pero si Inojin deadma lang. Nag-lecture si Ino tungkol sa history ng Barrier Team at kung paano pinaganda at pina-automatic ang system gamit ang tulong ng Scientific Ninja Weapons Team. Ipinaliwanag niya na dahil na-detect lang ang unregistered chakra kapag pumasok na ang intruder, kailangan ng mabilis na response team. Tinawag niya ang mga shinobi na may sensing skills para sa test. May infiltration teams na papasok at trabaho ng sensor team na hulihin sila. Nagkita sina Boruto at Shikadai kay Inojin. Sabi ni Inojin, niyaya siya sumali kasi mataas ang grades niya sa sensing dahil tinuruan siya ng nanay niya noong bata pa siya. Sina Boruto at Shikadai naman ay kasama sa infiltration team at bilang chunin, kailangan kabisaduhin ni Shikadai ang bagong laman ng bingo book. Nagpakilala si Koha ng Yamanaka clan bilang partner ni Inojin. Nagulat siya na may malaking anak na pala si Ino. At nag-warning na hindi siya magpapalambot. Sabi ni Inojin, hindi siya si Ino, at nagulat siyang sobrang galing pala ang tingin sa nanay niya dahil nakikita lang niya itong nagtatrabaho sa flower shop. Nakakuha ng breach alert sina Inojin at Kohan at umalis agad. Hindi nakahuli si Inojin ng kahit isang target buong umaga at nagulat si Kohan na hindi pa pala siya nakapag-sense ever. Excited si Ino sa trial pero nagsorry kay Inojin kasi pinasali niya ito kahit wala siyang interest at sinabi niyang pwede niyang laktawan ang afternoon test. Nag-confess si Inojin kay Sai na akala niya nadidismaya si Ino sa kanya. Ipinaliwanag ni Sai na mahalaga kay Ino ang sensing dahil sa tatay niya na namatay sa gyera. Na-inspire siya nito at ayaw niyang pilitin si Inojin, gusto niya lang siyang ma-inspire din. Humingi ng tulong si Inojin kay Kohan para mag-practice ng sensing. Sa afternoon test, nahanap niya si Shikadai pero iba pala ang na-detect niya na nasa tabi nito. Nag-check si Kohan pero registered chakra ang nakita.
Nag-alala pa rin si Inojin, at dahil kilala siya ni Shikadai, na-convince niya si Kohan na imbestigahan dahil mahalaga ang ganitong data para sa trial. Nagkita sila kay Boruto at nag-imbestiga. Ang taong dapat na-detect ni Inojin, si Mokom Arai, wala pala sa village, umalis noong isang araw para sa wedding ng kaibigan. Nag-usap sila ng mga possibilities. Naalala ni Shikadai sa bingo book na si Hayao Yorishiro ay kayang gayahin ang chakra ng ibang tao, kaya kaya niyang tumawid sa barrier nang hindi nag-a-alarm. Nag-report sila ng findings nila. Dumating sila sa lugar na maraming tao. Alam ni Inojin na hindi niya kaya masense ang ganoon kalawak na area. Gumawa siya ng maraming ibon gamit ang Super Beast imitating drawing. Dahil gawa ang mga iyon sa chakra niya, pwede niya silang gamitin para palawakin ang sensing range niya. Nahanap nila at nahuli si Hayoy. Nag-report si Kohan kay Ino. Sabi ni Ino, hindi talaga pang sensing si Inojin pero hindi niya kailangan maging ganon. Sapat na yun sa kanya. Sinabi niya na babaguhin nila ang barrier para makasama ang mga impostor. Nag-alala si Inojin na baka isara niya ang flower shop pero sabi ni Ino, mahal niya pareho at dapat gawin ni Inojin ang gusto niya at huwag mag-worry. Sa bahay ng mga Nara, nagulat si Shikadai na nasa bahay ang tatay niya. Paalala ng mga magulang niya na araw ito ng pag-alala sa mga namatay noong 4th Shinobi World War. Maraming tao sa Konoha ang nagpunta sa sementeryo at si Tsunade ang nagsalita. Sabi niya, ang kapayapaan ngayon ay dahil sa mga nagbuwis ng buhay noon at kahit hindi alam ng bagong henerasyon ang gyera, dapat malaman nila ang mga aral mula sa mga naka-experience nito. Pumunta si Ao sa lab ni Keitesok para magpa-check ng prosthetic arm. Pero wala si Keitesok. Nakita siya ni Mag-ino at nilapitan. Nagpatuloy si Tsunade magsalita at isa-isa ang mga tao sa pag-alay ng bulaklak sa mga namatay. Nag-usap sina Ino at Shikamaru tungkol sa huling message na nakuha nila mula sa mga tatay nila noong gyera at iniisip nila kung darating din ang araw na sila naman ang magpapasa ng responsibilidad sa next generation. Dinala ni Mag-ino si Ao sa sementeryo at alaman niya ang koneksyon nito kay Keitesok. Sa suggestion ni Mag-ino, nagbigay galang si Ao sa mga namatay. Naalala niya kung paano siya nakaligtas, matagal siyang comatose at pagbangon niya, nalaman niya ang pagkawala ng maraming kaibigan. Nag-rehab siya ng matagal kasama si Keitesok. Malungkot siya dahil hindi na siya kasing lakas ng dati at nag-retire na bilang shinobi. Nagpasalamat siya kay Mag-ino dahil dinala siya roon para makapagluksa. Nakilala ni na Shikamaru at Ino si Ao at nilapitan. Nagulat si Mag-ino sa totoong identity ni Ao. Tinanong ni Shikamaru kung talaga bang naniwala ang tatay niya na uobra ang plano laban sa Ten Tails. Aminado si Ao na nagduda siya at tinanong niya sina Shikako at Inoichi noon. Sabi daw nila, proud sila sa mga anak nila at may tiwala silang kaya nila. Naiyak ng kaunti sina Shikamaru at Ino. Umalis naman si Ao. Pinapante ni Temari si Shikadai para hanapin ang tatay niya. Nag-decide si Shikamaru na yayain si Shikadai kumain sa labas tulad ng dati pagkatapos ng training. Iniisip niyang baka natututo rin si Shikadai sa mga ginagawa niya. Sa gabi, nahuli ni Ao ang isang daong lumilipad gamit ang prosthetic hand niya. Si Victor ay natapos maghanda ng isang airship na super high-tech at sobrang tago sa radar. Nag-aalala siya kasi mahina na ang katawan niya, hirap na sa paulit-ulit na pag-recover ng powers niya. Pumasok siya sa space-time gate. Sinalubong siya ni Amado para i-check ang kondisyon niya at sabi nito na palala ng palala ang regeneration niya. Nag-alok si Amado na gawa siya ng bagong body parts pero tumanggi si Victor kasi ayaw na niyang maging test subject ulit. Tinawag pa niya si Amado na baliw na siyentipiko. Pero sagot ni Amado na ginagawa niya yun para sa ikauunlad ng Kara. Sabi rin ni Amado na kinakain ng cursed seal ang katawan ni Victor, kaya kahit anong palit ng parts, hindi maayos ang totoong problema. Nagulat si Amado na pumunta pa si Victor kahit galit ito sa kanya. Naiirita si Victor kasi sobrang bagal ng plano ng Kara, natatakot siyang maubos ang buhay niya bago niya maabot ang personal niyang ambisyon. Bigla siyang nanghina at bumagsak. Ginamo siya ni Amado bago ito tawagin ni Delta. Nagising si Victor. Nilasing niya ang sarili niya para magkunwari siyang comatose. Palihim siyang nag-release ng spy drone para kopyahin ang data tungkol sa vessel, ang pinakamahalagang parte ng plano ng Kara, na balak niya ring nakawin. Nakita ni Amado si Delta na nag-iingay, nagrereklamo kasi mabagal ang reaction time ng bionic leg niya. Gusto niya ipa-adjust ulit pero sabi ni Amado na nasa infirmary si Victor dahil nag-seizure. Nagulat si Delta na buhay pa si Victor at sana raw nalibing na siya kasama ni Deepa. Galit din siya kina Amado, Code, at Boro bago siya umalis. Tinawag si Amado ni Jigen. Samantala, natapos ni Victor i-copy ang data at nagulat siya sa phase 3 ng vessel plan.
Tinanong ni Jigen si Amado kung umabot na sa Phase 3 ang vessel at bakit hindi agad na-report. Sagot ni Amado na gusto niyang siguraduhin muna para hindi magbigay ng maling pag-asa. Gusto ni Jigen na i-test sa ibabaw ang vessel, bagay na ikinagulat ni Amado dahil akala niya sa next phase pa pwedeng gawin yon. Alam ni Jigen na mapapansin ito ng mga shinobi, pero kailangan nila sumugal. Dumating si Victor at nagsuggest na gamitin ang airship niya. Pinaghinalaan siya ni Amado, pero nagdrama si Victor na sobrang lala na talaga ng kondisyon niya. Pumayag si Jigen, pero may kondisyon si Amado, bawal sumama si Victor sa airship at siya dapat ang mamahala sa pagload ng vessel at sa flight plan. Habang umaalis si Victor, nagmamasid si Jigen. Sa Konoha, nakatanggap ng award ang Team 7 dahil sa tulong nila sa Land of Valleys. Nag-request si Boruto kay Naruto na makipag-spar at pinag-isipan ito ni Naruto. Naload na ang vessel sa airship. Si Delta, super duda kay Victor. Sabi ni Amado na imposible baguhin ang ruta ng airship dahil naka-autopilot. Sabi naman ni Delta na gusto niyang tag-in ang ulo ng kahit sinong pumalpak. Lumipad ang airship, naka-stealth mode. Sa Hokage Rock, tinanggal ni Boruto ang benda niya at naalala ang sinabi sa kanya ni Momoshiki habang nakatingin sa seal sa kamay niya. Sinubukan ni Victor baguhin ang ruta ng airship gamit ang secret device niya, pero may nangyaring mali at bumagsak ang airship. Nagduda si Victor kung nahuli ang plano niya, pero naisip niya na kung totoo iyon, hindi sana nila isinakay ang vessel. Sa lungga ng Kara, tahimik at malalim ang iniisip ni Jigen.